Ang sulat ni Jude. Ang sulat na ito ay para sa mga tinawag at minamahal ng Diyos Ama at iniingatan ni Jesus Christ. Galing ang sulat na ito kay Jude, servant ni Jesus Christ at kapatid ni James. Kumusta kayo? Na-experience niyo sana ang sobrang awa, kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Mga mahal kong kapatid, ginagawa ko ang best ko noon para sulatan kayo tungkol sa kaligtasan natin. Tapos naisip kong kailangang sulatan ko kayo agad para i-encourage kayong ipaglaban ang faith na binigay ng Diyos sa mga pinili niya. Isang beses niya lang yun binigay at sapat na yun. May mga masasamang taong nakalusot sa atin nang hindi napapansin. Sila yung mga taong iniiba ang mensahe tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para i-justify yung mga kahalayang ginagawa nila at nire-reject nila ang kaisa-isang Master at Panginoon natin, si Jesus Christ. Sinabi na sa scriptures nung unang panahon pa na paparusahan sila. Kahit alam kong alam nyo na ang mga ito, gusto ko pa rin ipaalala sa inyo kung paano niligtas ng Panginoon ang Israel nung lumabas sila sa Egypt. Tapos noon, winasak niya yung mga hindi naniniwala. Isipin niyo yung mga angels na hindi makontento sa posisyon nila. Iniwan pa nila yung lugar kung saan sila nakatira. Ginapos sila ng Diyos ng kadenang hindi nasisira at kinulong sila doon sa malalim at madilim na lugar hanggang sa dumating ang dakilang araw para i-judge sila. Tandaan nyo din yung nangyari sa Sodom at Gomorrah, pati doon sa mga bayan sa paligid nila. Naging immoral din ang mga tao sa mga lugar na yun at gumawa ng kung ano-anong kahalayan. Kaya pinarusahan sila ng Diyos sa apoy na hindi namamatay para maging warning sa lahat. Ganyan din yung mga taong sinasabi ko. Sa mga visions nila, gumagawa sila ng mga bagay na nagpaparumi sa sarili nilang katawan. Nire-reject nila ang authority ng Diyos at binabastos pa nila ang mga maluwalhating angels. Kahit na yung pinuno ng mga angels na si Michael, hindi nagsalita ng pambabastos nung nakipagtalo siya sa devil para makuha yung bangkay ni Moses. Sinabi niya lang, Panginoon na ang magpaparusa sa'yo. Pero itong mga taong sinasabi ko, binabastos nila ang kahit anong mga bagay na hindi nila naiintindihan. Ginagawa nila kung ano lang ang natural sa kanila kagaya ng mga hayop, at yun din ang sumisira sa kanila. Grabe ang mangyayari sa kanila. Sinusunod nila yung example ni Cain. Ginagaya din nila yung pagkakamali ni Balaam para lang magkapera. Nagrebelde sila sa Diyos kagaya ni Korah, kaya kagaya din niya, wawasakin sila. Nakakahiya, para silang maruruming mancha sa inyo pagkasama niyo sila sa mga kainan niyo bilang magkakapatid. Sarili lang nila ang iniintindi nila. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin pero walang ulan. Para silang mga puno na binunot sa lupa, patay na, walang dahon at hindi namumunga. Parang mga bula ng alon sa dagat, kitang-kita ang mga nakakahiyang ginagawa ng mga taong ito. Para silang mga star na wala na sa tamang direksyon. Nakaredy na para sa kanila ang kadiliman at forever na sila doon. Tungkol sa kanila yung sinabi ni Enoch na mangyayari sa future. Si Enoch yung apo ni Adam sa pampitong generation. Sabi niya, tingnan nyo, dadating ang Panginoon kasama ang libo-libong banal na angels niya. I-judge niya ang lahat, paparusahan niya ang lahat ng makasalanan na gumawa ng masama at nagsalita ng lahat ng pambabastos laban sa Kanya. Ito yung mga taong laging nagrereklamo. Mahilig manisi ng ibang tao. Sariling gusto lang ang sinusunod.
mayayabang at magaling mambola para lang makuha ang gusto nila. Pero mga minamahal na kapatid, tandaan niyo ang sinabi ng mga apostles ng Panginoon nating si Jesus Christ. Sinabi nila sa inyo, pagdating ng mga huling araw, pagtatawanan kayo ng mga tao. Ito yung mga taong sariling pagnanasa lang ang sinusunod. Nanggugulo sila para magkahiwa-hiwalay ang mga tao. Makamundo sila at wala sa kanila ang espiritu. Pero kayo, mga mahal kong kapatid, palakasin nyo ang bawat isa para lumago kayo sa pinakabanal nyong faith. Mag-pray kayo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Lagi kayong magtiwala na mahal kayo ng Diyos habang hinihintay nyo ang Panginoon nating si Jesus Christ. Maawain siya at bibigyan niya kayo ng buhay na walang hanggan. Maawa kayo sa mga may duda pa sa paniniwala nila. Iligtas nyo ang iba, alisin nyo sila sa apoy. Maawa kayo sa ibang tao pero mag-ingat din kayo na hindi kayo magaya sa masama nilang ginagawa. Magalit at mandiri kayo kahit sa mga damit nilang may bahid ng masasamang pagnanasa. Ngayon, purihin natin ang Diyos na kayang mag-ingat sa inyo para hindi kayo magkasala. Para maging malinis at masayang-masaya kayo pagharap nyo sa dakila at nag-iisang Diyos, ang tagapagligtas, sa tulong ni Jesus Christ na Panginoon natin. Dakila siya, marangal, makapangyarihan, at siya ang pinakamataas na pinuno mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen.